Vicky? Ay, ma'am. Ay. Pasensya na ho, ma'am. Hindi ko ho sinasadya. Bigla ka naman yata naging magugulatin. Ho, hindi naman ho sa ganon. Nag-aalala lang ho kasi ako kay Manang Loling. Eh, bakit naman kasi siya umalis ng bahay? Ayan, tuloy na aksidente siya. Hindi ko ho alam, ma'am. Oh, wala kang alam? Eh, di ba, lagi naman kayo nag-uusap? Baka naman may nabanggit sa'yo. Wala ba? Wala ho. Baka naman kasi may kalokohan yan si Loling. Baka may ginagawa siyang milagro. Kaya nakarama siya at na-aksidente. Wala naman ho. Hindi ko ho alam, ma'am. Alam mo, Vicky, minsan kasi, hindi maganda yung masyado tayong nangingialam. Masama ang epekto nun. Kaya ako sa'yo, Vicky, huwag kang gagaya kay Loling. Baka matulad ka dun, maaksidente ka rin. Dave, mukha namang wala tayong dapat ipag-alala dun sa Vicky na yun. Mukhang wala naman siyang alam eh. Saka matatakutin pa ha. Sigurado kayo dyan, Mama? Oo nga. Eh ako ba? Sigurado ba ako sa trabaho mo, Dave? Ma'am, pasensya na. Di natuloy yung bala ko kay Loling eh. Ano? Wala ka na ba talagang matinong gagawin, ha? Ang dami ko namang nagawang pabor sa inyo. Saka, wala na kayong mahanap na mapapagkakatiwalaan kagaya ko. Eh, hindi ko na maikakanta kahit kanina yung baho niyo. Eh, yun lang nga lang yung rason kung ba't kita pinagtsatsagaan eh. Grabe talaga kayo sa akin. Hindi naman dumating si Emma eh. Baka natuloy ako na yung matandang yun. Dumagdag pa yung asawa niyo, biglang dumating eh. So magkasama ngayon si Emma at si Rome. Baka nga dapat ako magpunta dun. Hindi lang dahil magkasama sila. Kundi dahil gusto kong makasiguro kung magsusumbong si Loling pag nabuhay pa yung matandang yun. Georgia, baka naman mas makahalata pa sila na may kinalaman ka kung pupunta ba tayo ng ospital. Hindi nga kayo close ni Manang Loling, di ba? Gaga, mas lalo silang makakalata kung parang wala akong pakialam, di ba? Saka nakakaba. Parang hindi ata ako makakatingin ng diretso kay Romney. Selma, wala na tayong choice. Yun na lang naiisip kong paraan para hindi makapagsumbong si Loling. Sana nga, matuluyan na yung matandang yun para matapos ni kalbaryo sa kanya. Grabe ka naman. Excuse me. Pwedeng malaman kung ano yung room number ni Mrs. Loling Palabra. Wait po. Room 206 po, ma'am. Sige, salamat. Selma, ikaw umayos ka. Baka namang madulas ka. Ano bang sabihin mo? Eh, Georgia, kinakabahan pa rin ako eh. Basta, huwag kang pahalata kung ayaw mo mabuking tayo. Kaya na. Rome! Georgia. Nag-aalala kasi ako kay Loling eh. Kaya napasugod ako dito. Kamusta siya? Ay, ganun. Hindi pa rin siya nagkakamalay. Sana maging okay siya. Kahit ayaw naman sa akin yung minsan. Malaki pa rin ang utang na loob ko kay Loling kasi naalagaan niya si Cindy. Yeah. Sana nga maligtas na siya. Walang ya siguro yung nakabangga kay Manang Loling. Hindi mo lang tinulungan. Oo nga. Kamusta na pala yung nakabangga kay Loling? Nahuli ba? Nakita ba kung ano sasakyan? Nakita ba yung plate number? Well, nakausap na ni Emma ang mga pulis. Wala daw nakakita kung sinong bumangga kay Manang Loling, pati yung plate number. Hindi rin nakita ni Emma. Rome? Emma! Rome, si Manang Loling nag-flatline pero nire-revive na ng mga doktor.
may awa ang Diyos, tutulungan sila Loling mo. Saan ka pupunta? Makikipagkita ako kay Manang Loling. Bakit bawal? Oo, dahil hindi kayo pwedeng magkita ni Loling. Teka nga muna, Georgia. Hindi mo pa sinasagot ang tanong. Bakit mo ako pinipigilang makipag-usap at makipagkita kay Loling? Tingnan mo na. Ando dun si Georgia nung araw na magkikita kayo ni Manang Loling? Yeah, she was there. Rom, kakalabas ko lang ng resto nun. Di ba nga, nakita natin si Emma bago tayo kumain? Hindi ko naman alam na nandun pa pala sila. Kaya ako pinipigilan na hindi siya makipagkita kay Loling. Kasi alam ko naman na susulsulan lang niya yung matanda. Georgia, hindi ganun si Emma. Sorry. Pero yung naiisip ko. Kasi alam naman natin na hindi ako gusto ni Emmy. So feeling ko kung ano yung sinasabi niya, laban sa akin. Okay, tama. Wow. So yan talagang naiisip mo? Oo. Yun at ang panggugulo mo kay Sydney. Okay, tama na, alright? Ang importante rito na iniisip natin ang kapakanan ni Manang. Okay, yun ang importante. Mr. Fentebella? Dok, kamusta na si Manang? Malala ang head injury ng pasyente. Namamaga ang kanyang utak. And I'm sorry to say, she will be in coma for a while. Pero Dok, nagigising pa rin po ba siya? May pag-asa ba na magising ang pasyente? It depends. Meron akong mga pasyente na nakaka-recover from coma, pero karamihan sila nagkakaroon ng diferensya. Sa ngayon, hindi ko masasabi kung ano magiging kondisyon niya when she recovers. But I have to put her in full life support until her condition improves. Rome, may balak palang makipagkita si Loling kay Emma. Sana hindi na niya tinuloy. Wala sana nangyari. Okay, sana hindi nyo na pagbibintangan si Aling Loling. Gusto lang naman niya makita si Emma, ma. Okay? Hindi ko sinisisi si Loling. Dahil sa Emang yan, nangyayaring aksidente. Alam mo, I think dambuhala ang balak sa puwit ng babaeng yan. Kawawa nga po si Manang Loling. Kasi sabi ng doktor, malaki-laki yung gagastusin sa pagpapagamot sa kanya. Di ba may asawa si Loling? Dapat malaman niya to. Kasi sino ang mag-aasikaso o magbabantay sa kanya while she's in coma? Vicky? Vicky? Sir? Alam niyo ba yung telephone number ng asawa ni Aling Loling? Namatay na po yung asawa ni Manang. Biyuda na ho siya. Yan, okay. Salamat. Handa naman akong tustusin ang lahat mga gagastusin sa ospital basta't mabuhay lang si Aling Loling. Okay? Sige na. Sigurado ka ba, Rome? Baka hindi mo alam ang gastusin sa ospital. Ma, hindi ko matatawaran ang utang na loob ko kay Aling Loling. Natin, kulang pang kabayaran ng mga gagastusin sa ospital dahil sa kabaitan niya sa atin. Siya nag-alaga sa akin. Hindi lang sa akin, pati mga anak ko. Ay, isipin niyo naman yun paminsan-minsan. Oh. Umiiyak ka na naman. Bakit? Naalala mo si Manang Loling na naman, ano? Hindi lang naman ho yun, Mang Mando. Nag-aalala ho talaga ako kay Manang Loling. Kasi narinig ko ho kanina na comatose daw ho siya. Wala raw akong kasiguruhan kung magigising pa. Ano mag-alala?
magtulungan na lang tayo para kay Manay Loleng. Tsaka isa pa, sigurado akong hindi siya pababayaan ni Sir Rom. Sana nga lang po magising si Manang. Nag-aalala po talaga ako. Sa tagal kong kasama si Loleng, kilala ko siya. Matapang yun. Magigising uli yun. Tana. Hindi pa rin tayo dapat makampante. Dahil lang koma si Loleng. Dahil si Rom, handang bayaran lahat hanggat lang sa magising si Loleng. Alam mo, Mars, malaking problema yan. Alam ko. At hindi ako matatahimik hanggat alam ko mabubuhay siya. At anytime, pwede siyang bumangot at sabihin niya sa lahat ang nalalaman niya. O so paano na yan? Dapat siguro, ako na mismo ang kumilos para matapos na to. Anong gagawin mo?